Gaano kakalaki ang tiwala mo kay Kristo that you're willing to give everything? Your life, your business, your future, your dream, and even your family. Kapag naibigay mo na yan, makikita mo kung gaano kalaki ang pagtitiwala mo sa ating Panginoon. Number 6 po ganito. Ang pang-anim na kapakinabangan ng salita ng Diyos sa buhay ng isang tao. An individual is profited from the scriptures when they beget in him a deepening desire to please God. Beget. Ang ibig sabihin nito, nagkakaroon ng pakinabang ang salita ng Diyos sa buhay ng isang tao kapag nagkaroon na siya ng pagnanais, ng pagnanasang mabigyan ng kaluguran si Kristo sa buhay niya. Tingnan niyo po, kung kayo'y nanliligaw o meron kayong taong gustong abutin, no? Ano ginagawa natin? Ginagawa natin kung paano siya, ginagawa natin ang lahat ng bagay kung paano siya madulugod, matutuwa sa atin. Tama po ba? Kung kailangan mo ng trabaho, yung isang kaibigan mo, panjangnim siya, gagawa ka ng mabuti para sa kanya. Magluluto ka, magbibigay ng regalo, ilalabas mo, papakainin mo, para matuwa siya sa'yo. Kasi mahalaga siya sa'yo. Ang tanong, meron na ba tayong pagnanasa na madugod, matuwa si Kristo sa buhay natin? Kung meron na, yan yung pakinabang ng salita sa buhay natin. Natatandaan ko minsan ako'y nagdadalaw, nagbibisita ako. Sabi ng isang kapatid, pinag-uusapan namin yung paglilingkod sa Diyos. Sabi niya, natutuwa ako sa sinabi niya, ang aking ginagawa dapat laging para sa kapulihan ni Kristo, sa karangalan ni Kristo. Yung ginagawa ba natin, can we really say that we are giving glory to God? Kung hindi pa, mababaw pa yung ating pagpapahalaga kay Kristo. Kasi yung isang taong importante sa'yo, bibigyan mo siya ng kaluguran, ipiplease mo siya. For example, yung asawa po natin, mga asawa natin, no, kung mahalaga siya sa atin, lagi gagawa tayo ng mabuti para sa kanya. Sad to say, minsan bumababa yung pagpapahalaga natin sa asawa natin. Minsan konting bagay hindi natin magawa para sa kanya. Ganun yung ginagawa natin sa Panginoon. Hindi natin makita yung kahalagahan ng Panginoon sa ating puso. No, hindi natin ipinapakita yung kahalagahan. For example, going to church. Yung pagpunta nyo ba sa church because you would like to please Jesus Christ? O dahil meron lang tayong gusto makitang tao? Or because we would like to please a pastor? Maganda po yun, kaya lang hindi tama. I would like to believe that ang dapat na maramdaman ng isang taong may pagkakilala Kristo na kapag siya'y nagpunta ng church because he would like to please Christ. Gusto niyang malugod si Kristo. That when he sing, he would like to please Christ. Kapag tumugtog siya ng instrumento, Lord, I would like to please you. Kaya nga nakakahiya na tutugtog ka na hindi mo alam ang tinutugtog mo. Gagawa ka ng isang bagay na hindi mo alam ginagawa mo. Bakit? Kasi yun ang dapat nadamdamin natin that my song is for Christ. My music is for Christ. Yung aking pagbibigay ay para sa kaluguran ng Panginoon, hindi para sa tao. Sa unang Korinto, sa 6:19, ang sabi ganito. Pwede po ba natin basahin ng sabay-sabay? Hindi ba ninyo alam na ang inyong katawan ay templo ng Espiritu Santo na nasa inyo at ipinagkaloob ng Diyos sa inyo? Hindi na ninyo pag-aari ang inyong katawan sapagkat binili niya kayo sa isang halaga. Kaya gamitin nyo ang inyong katawan upang maparangalan ang Panginoon. Can you really claim that? Ang ganda ng sinabi, hindi nyo ba alam na ang inyong katawan ay templo ng Espiritu ng Panginoon? At nasa inyo na at ipinagkaloob sa inyo ng Diyos. Hindi na ninyo pag-aari ang iyong katawan. If you have put your faith in Jesus Christ, kung tayo nanampalataya na kay Kristo na tinubos niya ang buhay ko, tinubos niya ang aking kaluluwa saan? Sa kabayaran ng kasalanan, sa kaparusahan ng kasalanan. Yung buhay ko pala, kung titingnan ko, ang buhay ko pa lang ito, yung kaluluwa ko na ito nakasangla na sa kasalanan. Nakasangla na sa kabayaran ng kasalanan. Ako ay paparusahan. When I die, I will go to hell and I will be punished because of my sin. But because Christ died for me, He died for me, that is my death. Yung kamatayan niya, yun yung kamatayan ko. Hindi siya dapat namatay kasi wala siyang kasalanan. Pero bakit siya namatay? Para yung kamatayan niya maging kamatayan ko. Binayaran na. Tinubos na ako. At kung tinubos na ako ni Kristo, pag-aari na ako ni Kristo. Ito yung isang malaking bagay na hindi maunawaan ng mga tao na nananampalataya kay Kristo. If you believe in Christ and yet you say your life is your life,
you're lying. Nawawalan ng kabuluhan yung kamatayan ni Kristo, nawawalan ng kabuluhan yung pagbabayad ni Kristo ng ating mga kasalanan. That's why when you say, Lord, thank you that you have died for me. Ang ibig sabihin nun, tinubos mo ako, pag-aari mo na, hindi lang yung kaluluwa ko, pati ang buhay ko. Christ owns us. God owns us. Sapagkat binili niya kayo sa isang halaga. Anong halaga yon? Yung kanyang buhay, yung kanyang dugo. Kaya gamitin natin ang alin? Yung katawan upang maparangalan ang Diyos. Ano po ba ginagamit natin sa kasalanan? Isip, salita, puso, katawan. Jesus did not die so that you can continue to sin. So that we can continue. Hindi namatay si Kristo para magpatuloy tayo saan? Sa kasalanan. Kasi yung kasalanan, merong kabayaran, kamatayan. Kaya si Kristo ay naparito upang tubusin niya tayo. Hindi tayo maparusahan, kundi magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan. Yan ang gusto ng Panginoon. Kaya isang maling kaisipan nang isipin mo ang buhay mo. Buhay mo. Kaya nga po ako, in 2006, before I came to Korea as an EPS, I said to God, Lord, but as for me and my house, we will serve the Lord. Sa Tagalog po, sa Diyos po yan. Sabi, Panginoon, ako at ang aking sambahayan ay maglilingkod sa iyo. Yun po yung pangako ko sa Panginoon. That is my dream. At yun yung gusto kong mangyari, no? Aking pinagpipray. Na ako at aking asawa, aking mga anak ay maglingkod sa Panginoon. Bakit? Kasi even my son, even my daughters recognize that Jesus paid for the payment of their sin. They have accepted Jesus Christ. They were baptized in the name of Christ. Pag-aari sila ng Diyos. Hindi ko sila pag-aari. Pag-aari sila ng Diyos. At dapat nilang makita na ang buhay nila, dapat nilang parangalan ang Panginoon sa kanilang mga buhay sa pamamagitan ng kanilang mga katawan. Ang sabi sa 2 Corinthians 5:15, namatay siya si Kristo. Namatay siya para sa lahat upang ang mga nabubuhay ngayon ay huwag nang mabuhay para sa sarili. Kung namatay si Kristo para sa atin, ang dahilan noon parang hindi na tayo mabuhay sa ating sariling kagustuhan, sa ating sariling pagnanasa, sa ating pangsariling kapakinabangan. Ang sabi rito, kundi para kay Kristo. Are you living for Christ? If you're not living for Christ, then Christ's death is not for you. Wala po tayong pakinabang sa kamatayan ni Kristo kung hindi tayo nabubuhay kay Kristo. Na namatay at muling nabuhay para sa kanila. Yung resurrection ni Kristo hindi para sa kanya lang. Yung resurrection niya para sa ating lahat. Are you living for Christ? Are you living to give, to please Jesus Christ? Panghuli po, an individual is profited from the scriptures when they cause him to long for the return of Christ. Are you excited kung darating ang Panginoon? O meron kayong takot? Dalawa lang po ang pwede mangyari at pwedeng maramdaman ng mga tao sa pagbabalik ng Panginoon. By the way, do you believe that Jesus Christ will come again? Do you believe that Christ will come again? May pangako ang Diyos eh. Kayo po, nangako po ba kayo sa inyong mga anak na kayo iuwi? Kung meron kayong pangako sa inyong anak, I believe excited sila. Tama ba? Kung kailan ka uwi, kung kailan sinabing uwi, kahit nga bakasyon eh. Nak, uwi ako dyan sa December. Ngayon pa lang excited na yung bata na yan. Excited siya sa pasulubong mo. Kasi alam niya, pag dumating ka, hindi mo siya papaluin. Hindi mo siya paparusahan, kundi meron kang gantimpala, meron kang pasalubong sa kanya. Pagbalik po ng Panginoon, dalawa lang ang dala niya. It's either judgment, punishment for us, or a reward.